Galagalang na ka Eduardo Manalo, Kalin Manalo, Vice President Jejo Marbinay, former President Joseph Ejercito Estrada, Speaker Sonny Belmonte, members of the House of Representatives present, the Executive Secretary, Secretary Marrojas, Secretary Alcala, Secretary Singson, Secretary Pae, Chairman Francis Tolentino, members of the Senate present, officials and members of the Iglesia ni Cristo, local government officials present, fellow workers of government, mga minamahal ko pong kababayan, muli magandang umaga po sa inyong lahat. Tinuro po sa akin ng aking ama na pag nagtatalumpati, may kausap, tingnan po sa mata. Pero talagang napakalawak po ng ating kailangan titigan ngayon, lalo na po yung nasa taas ng mga balkonahe. Sana po sa kasulok-sulukan ay nagkakaintindihan pa po tayo. Salamat po. Binabati po natin ang lahat ng buo-buo ng Iglesia ni Cristo. Sa pangunguna, ng inyong tagapamahalang pangkalahatan na si Ka Eduardo Manalo. Nabati ko po kayo sa nalalapit niyong ika-100 anibersaryo. Narito nga po tayo ngayon upang saksihan ang makasaysayan ninyong pagdiriwang na lalong nagbibigay kulay sa inyong sentenaryo, ang paglulunsad ng Ciudad de Victoria. Angkop nga po ang pangalan ng lugar na ito na may kahulugang lungsod ng tagumpay. Lalo pat sinasalamin ito ang mga nakamit na tagumpay ng Iglesia sa nagdaang siglo. Mula po sa pagkakatatag ng kagalang-galang na Ka Felix Manalo hanggang sa patuloy na paglago ng inyong pong kongregasyon, tinitingala ang Iglesia ni Cristo, hindi lang sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Talaga naman pong ikinalulugod ko ang pagkakataong maging bahagi ng pagtitipong ito. Personal nga po nating sinusuportahan ang isang institusyong tulad ng Iglesia sa maalab na paghubog ng inyong mga membro bilang mga tapat na alagad ng ating Panginoon. Nagsisilbi po kayong tulay upang mapalalim pa ang pananampalataya ng inyong mga kasapi at maigting ninyong ginagabayan ang buhay espiritual ng napakarami nating kababayan. Lubos po din tayong humahanga sa matibay ninyong pagsasamahan sa Iglesia bilang isang pamilya at komunidad. Malinaw po sa akin, hindi natatapos sa loob ng kapilya ang inyong pagbubuklod at pananampalataya. Hindi kayo nakukontento sa pangangasiwa sa araw ng pagsamba. Dinadalaw rin ninyo ang inyong mga kaanib upang personal silang kamustahin at aktibo po silang hikayatin na makilahok sa mga gawain ng komunidad. Sa parang ito, nabapatid ninyo ang kanilang kalagayan at ang mga suliraning nakakaapekto sa kanilang kilos at pasya. Nagagabayan niyo sila upang mapatibay ang kanilang ugnayan sa kapwa at ang pananalig sa Panginoon. Tunay pong isinasaboy ninyo ang mga dakilang aral ni Jesucristo. Ayon nga po sa Aklat ni Juan, Kabanata 13, versikulo 34 hanggang 35. Nang magbigay ng bagong utos si Jesus sa kanyang mga alagad. Sabi po, mag-ibigan kayo kung paanong inibig ko kayo. Gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko.
Nakasad naman po sa aklat ni Mateo, Kabanata 25, versikulo 40. Alam mo inyo, napapag-isip lang ako, bakit pag nagko-quote po ako sa Bible, maski gaano katagal ko ng kasamahan, parang nabibigla ho. Anyway po, nakasulat nga po, anuman ang ginawa ninyo sa isa-isa, pinakahamak sa isa sa pinakahamak na kapatid ko, ginawa ninyo ito sa akin. Konkretong patunay nga po ang paglulunsad ng Siyudad Victoria sa diwa ng pagkakaisang nangingibabaw sa Iglesia ni Cristo. Naipatayo ito mula sa buong pusong paghandog ng inyong mga kasapi, kaakibat ang hangaring makatulong sa mabubuting gawain at misyon ng Iglesia. Patunay din po ito sa tayog ng mitiing kayang maabot ng mga Pilipino at sa kakayahan nating makipagsabayan sa buong mundo. Nandito nga po tayo sa strukturang talagang inaabangan ng lahat, ang Philippine Arena, na kikilalaning pinakamalaking dome arena sa buong mundo. Tunay nga pong pambihira, sa kapasidad na kasya ang 55,000 katao, higit raw sa doble ang laki nito kaysa sa Staples Center sa Los Angeles, California. Pero batid nating itinayo ang strukturang ito, hindi para makipagpaligsahan. Ipinagawa ito para sa banal at dakilang layunin noon, paman ay pinangarap na ni Caranyo Manalo. Ang magtaguyod ng espasyo upang maglingkod at ibahagi ang biyaya ng Panginoon sa lokal at pandaigdigang komunidad. Bukod sa Philippine Arena, nasasabik din tayo sa uusbong ditong iba pang pasilidad na maghahatid ng benepisyo, hindi lang para sa makaanib ng kongregasyon, kundi pati na rin sa lahat ng ating kababayan. Taos-puso po tayo nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo sa pagmamalasakit ninyo sa ating kapwa. Tunay pong ipinamamalas nyo ito, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagiging kabalikat ng ating administrasyon sa pagsusulong ng mabuting pamamahala. Sa pag-aambagan nga po ng sambayan ng Pilipino, nagbukal ang tinatamasa nating malawakang transformasyon sa ating lipunan. At sa trabaho po nating ito, na pagsusulong ng reforma, hindi maiiwasan na mayroon tayong makakaaway. Mayroon pong iilan na anuman ang gawin ko, gaya ng pagdalo rito, ay maghahanap pa rin ng pwedeng ibatikos. Paalala ko lang sa kanila, kung kapwa ko kayo Kristiyano, tungkulin nating magmahalan sa ngalan ng Panginoon. Sa halip na maghasik ng agam-agam at di pagkakaunawaan. Bilang mga tagasunod ng Panginoon, lagi sana tayong magtulungan sa pagtataguyod ng ikabubuti ng lahat. Lagi sana tayong maging bukal ng pag-asa at paglingap sa ating kapwa, lalo na sa mas nangangailangan. Muli po, maligayang pagdiriwang po sa Iglesia ni Cristo, naway patuloy kayong maghatid ng positibong ambag at mabuting impluensya sa sambayanang Pilipino. Pagpalain pa sana kayo ng Diyos na marami pang biyaya at tagumpay hanggang sa mga susunod na daang taon. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat at maraming salamat po. Thank you, Mr. President.